Saan yung sumpo dito? Pakita ko kung nakikita ko. Saan kasi? Sound check, check, check. Hello, hello. Hindi nga dito. Sound check, check, check. Sound check, sound check, sound check. Check, 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 check. Sound check. Hindi, okay. Meron na. Ayan, record naman. Yan, ito yung validation of report format for weighing scale. Ito yung resolution natin. Ang sample ko kasi dito ay timbangan. Yan, timbangan na analytical. Tapos ang resolution niya ito, 0.001 test weight na ginamit. Bali, ang i-compute ko lang ay 50%. Pero pwede niyang computein lahat. Pwedeng computein ng 25, 50, 75, 100. Ito lang, sample ko lang 50%. Tapos ang MPA ng weights na to ay ito, 0.0005. Malamang F2 to or F1. Kasi sa analytical to eh. Correction nun, ito. Yung correction, yan yung conventional mass. Correction na yung nilagay ko dito. Pero ano yan, conventional mass. Uncertainty ito. Yung uncertainty. Kung makikita niyo yung certificate, ito yung uncertainty niya. Tapos yung K-factor. Yan. Yung ano natin, yung test weight natin, merong uncertainty, K-factor, tsaka correction, MPE. Yun yung kailangan. Makikita niyo yan sa report. Di ba nagre-report tayo, meron doon conventional mass, yun yung correction. Tapos K-factor, tapos makikita yung correction, MPE, di ba yung mga weights na kinalibrate, merong MPE. O yan yun. Tapos, adjustment nerve capacity, hindi nag-adjust sa 200. Test for errors of indication, ito yung value niya. Tapos eccentricity, ito rin. Yung error, yan yung sinasabi ko kanina na ah, bago ka mag-compute ng error, i-apply mo muna yung correction of standard, bago may ano. So, bali ang corrected reading nito ay 100.0002 sa test load na 100. Kasi ang reading niya talaga ito 001. Ay dahil may correction siya na minus may 008. Nadagdag na dito. O kaya, ayan. Ang error mo ngayon ay 100.00002
minus 100. Ito na error mo. Difference mo ito. Yan na yung difference mo. Kaya makikita mo dyan sa report natin, may error. Sa 100%, ito. Ah. Tapos uncertainty due to rounding error of no load indication. Ah, kapag wala daw, ito. Kapag walang load, yung error nung resolution mo, gumagalaw-galaw yan eh. Kumaga may 0.0001, gumagalaw-galaw pa. Ganun. Ano yung rate? Ano nun? Ito yung computation nun. Resolution mo, 0.0001. Ito yun. Ang baga, sa baba, readability yan. Ito, uncertainty due to rounding error of no load indication. Kumbaga, yung D na yan, yan yung resolution. Ibig sabihin yan deviation sa weighing scale deviation yan. Ayan. Tapos, divide readability, yun yung 2. Tapos, square root of 3. Ano yan? Ano yan? Rectangular distribution. Pero yan ay constant yan. Hindi, kumbaga lagi na yung nandyan. Nag-iiba-iba na lang dito sa 2. Yung readability na lang ang mag-iiba diyan, tsaka itong resolution. Kasi yan constant yan. Nandiyan na talaga yan. Parang ito yung nasa baba, yan oh. Meron din. Ayan. Ito yung resolution natin. Tapos ito, i-divide mo sa 2 times square root of 3. Ito yung sagot. Ito na. O tapos uncertainty due to rounding error of indication at load. Pag may load naman. Kumbaga, ano ba, may 100 siya. O, nag-load ka ng 100, tapos pagtanggal mo, yung resolution niya gumagalaw pa rin ba? Kumbaga, ang tawag doon, yung bumabalik sa zero, yung nakikita mo, yung iba kasi yung hindi bumabalik. Kumbaga 0.001 pa rin, tinanggal mo. Tapos niload mo, tinanggal mo, ganun. Bumabalik sa zero yung iba hindi. Parang sinama siya sa uncertainty na may additional yun kapag nag-load ka ulit ng bago kasi may 0.001, mag-a-add din yun doon sa ano. Kumbaga, sinama siya sa uncertainty na yung resolution na gumagalaw-galaw, may effect yun doon sa ano natin, sa result. Kaya isinama siya sa uncertainty. Load, no load, at kumbaga, may load at wala, gumagalaw-galaw ba yung dulo nun, yung resolution. Meron talaga meron, di ba? May nakikita ka naman. Hindi nakakabalik, di ba? Halimbawa sa analytical, hindi bumabalik. Di ba? Meron. Kaya ang gagawin mo, iteter mo. Ayan, yan na yung computer. Madali lang naman yung sundan. Yan, oh. Basta ang ibig sabihin niyan, deviation, resolution yan. May na ano naman ako dito eh. Tapos, uncertainty due to repeatability. Ito naman yung paulit-ulit. Ibig sabihin, repeatable ba yung gamit? O bumabalik ba siya sa, ano ba, 100. 100 pa rin ba siya pag pangalawang trial? 100 pa rin ba pangatlo, pangapat, panglima? Malamang merong hindi kapag sensitive. Kaya dapat alam niya yung sensitivity. Pag analytical, sensitive yan. Hindi yan laging sakto. Hindi yan. Kasi 4 na decimal. Pero kapag 2 decimal, malamang sakto yan. Lalo pag 1 gram, di ba? Pag 1 gram, hindi halos hindi na gumalaw yan. Kahit hangin. Dito kasi hangin, gagalaw na to eh. Temperature, gagalaw na rin to eh. Pag may dumaan na ibang tao, gagalaw na rin yan. Pero yung 0.02 kg, 0.001 kg, ay kahit dumaan-daan ka dyan, hindi, hindi yan gagalaw. Kaya yun yung repeatability. Yung repeatability, kung ano yung performance niya kapag paulit-ulit. Ayan. Ang formula ng repeatability ito ay ito ano to, ang ibig sabihin nito ay delta ba yan? Delta ba to? Symbol na yan. Basta ganyan lang yan. Basta ina na lang. Repeat. Delta yan. Sigma. Basta ito. Basta yan, repeatability. Yan yung I. Yung I na to, ito yung indication, repeatability. Indication, repeatability. Ang equivalent na formula niyan, S, tapos indication J. Ang ibig sabihin niyan, uncertainty due to repeatability where Sij is the standard deviation. Yan yung standard deviation. Kaya makikita nyo dun sa report natin, may standard deviation. Ang formula ng standard deviation ito. Yan. S equals summation ng Xi. Ibig sabihin ng X, yan yung value mo. Yan yung 1, 2, 3, 4. Yan yung X. Tapos minus X prime. Ibig sabihin ng X prime, yan yung average nung lahat ng trial mo.
Tapos, squared. Alam mo yan, pag na-compute mo na itong x minus x prime, saka may squared. Ano? Nandiyan naman yan, may value naman yan dyan. Ah. Tapos, n minus 1, ibig sabihin yan, number of trial minus 1. Ilan ba ang trial mo? 5 minus 1. Magiging 4 to. Ngayon, ito na yung result natin na value. Ito pala yung sample natin. Tapos, sinam ko muna. Para hindi ako mahirapan, sinam ko muna. Kasi ang target natin dyan, kunin muna natin yung prime. Paano mo makukuha yung prime? Ito. Lahat nung reading mo dito sa repeatability, isa mo muna. Yan. Ayan o. Yan, sa Mason yan. Isa mo muna. Plus-plus mo muna. Tapos i-divide mo sa 5. Pag na-divide mo na yan sa 5, yun na yung prime. Baga, yung average nito, ah, hindi pa na-minus to. Average lang ito, yun yung prime. Average lang nito, prime yan. Ito yan, yung x prime na to. Ito na yan. Pag pinag-plus-plus mo yan, tapos dinivide mo sa kung ilan silang trial, ito, 499 kasi 5 yan eh. Di lalabas 500 yan. Dinivide mo lang sa 5 kasi 5 trial yan. Ito na yung sagot. 99.9. Iyon yung prime niya. Meron ka ng value dito. Ngayon, ang kukunin mo naman, isa-isa na. Ang ibig sabihin nitong kumbaga, x minus trial 1 minus prime. O, ayan, ayan na. 1 minus 999 kasi 9996 yan. Yan to. Kumbaga, 1 minus, gano'n isa. Trial pa tayo. Tapos, yung sagot niyan, ito yon. Pero yung formula na ginamit mo ito, x minus x prime. Hindi pa natin. Oh, ha? Sa? Hindi pa, wala pa tayo dyan. Dito pa lang tayo sa summation pa lang. Wala pa tayo dyan. Tapos, x minus x prime squared. Ayan. O, squared mo muna lahat to. Ayun, makikita mo naman dyan eh. Squared mo muna lahat yung sagot mo. Yung x minus x prime, ito yun. I-squared mo. Kumbaga, i-times mo sa sarili niya. Ito na yung sagot. Pag na-times mo na siya sa sarili niya, tsaka ka ngayon mo gagamitin to. Ito. Tsaka mo isasam. Kung sasama-samahin mo lang lahat nung ginawa mo, ito na yung sagot. O, meron ka na ngayong value sa taas yan. Ito, nasagutan mo na, ito na siya. Tapos i-divide mo sa n minus 1. Yung n number of trial ay 5 minus 1. Tapos, ito yung sagot. Tapos, ESDM, nalimutan ko ano ibig sabihin nito. Pero nandun to sa procedure. Estimated standard deviation mean yata to. Estimated standard deviation mean. Yun yata yun. Pero nandun yan sa procedure. Kumbaga pag mag-compute kayo, pagkumparahin nyo. Diba, na lumampas na kayo dito sa isa, check nyo. Tapos yung sunod naman na compute. Yan. Kumbaga, yung standard deviation mo, natapos ka na. Ito kasi yan eh. Standard deviation. I-divide mo pa yon sa square root of 5. Yung ito, lahat to, i-divide mo pa to sa square root of 5. Yan. Kumbaga ito. Yan, mag-divide 5 ka pa dito. Square root of 5. Yun yung parang ganito. Yung parang ganyan. Di ba mayroon? Yung constant na sinasabi ko, may ganyan. Yun na yun. Bukod to ha, bukod dun sa yung ESDM, bukod yun sa formula ng standard deviation. Yung sagot mo na nito, kaya makikita mo 54772, i-divide mo yun sa 5. Ito na yung sagot mo sa uncertainty. Kaya yung uncertainty, pag tiningnan mo yung dulo ng 100, ito yung sagot dyan. Nandyan na, dito. Makikita mo yung sagot mo dito. Yun na yung sagot mo na yun. O kaya, sa certificate. Ito yung yun na yun, sir, yung yun na yan. copy. Dito, yan na yan. Sasagot. Kung 100 ka, ito yun. Yan yun. Tapos, yung uncertainty due to resolution, eccentricity pala. Ayan, ito yung formula niya. Uncertainty due to eccentricity, where I is the indication. Sabihin yung, ano yan? Wait lang. Yan yung reading. Indicate. Tapos, IE max is the absolute maximum error obtained in the difference load position. And IE centric. Load. Ito with load, ito without.
is the test load use. Test load pala to. Pero makikita mo naman yan dito sa baba. Ang ano nyo lang dito ay familiar kayo sa absolute. Absolute value. Ibig sabihin, pag absolute, pag binabypass nun yung sign, ba, negative ka, positive na lahat yun. Walang kumbaga signless. Wala nang sign, wala nang positive, wala nang negative. Yun yung absolute. But 25 lang. Kahit negative yan, 25 lang yun. Parang yung uncertainty natin, naka-ano yun. Naka-absolute yun. Walang unit. Walang negative, positive. Dati mayroon yun. Pero ngayon, tinanggal na. Ayan. Yung actual niyan, center. Ayan. Actual. Tapos yung correction ng test weight. Yun pa rin. Yung kanina. Tapos, yung average ng of center A. Kasi dalawang center natin, in-average niya to. Ayan o. Ito, yung, di ba dalawang center natin to? In-average niya lang to. Ito na yun. Sagot niya. Pero pwede naman din yung isa kung sa procedure natin kung i-assign, pwede rin. Pero dadalawa kasi ang ano natin. Kaya in-average muna natin para kumbaga A, B, C, D lang tayo. Hindi A, B, C, D, A. A, B, C, D, E, A. Kumbaga in-average na natin yung isang A para isahan at isa na lang sila. Ayan. Tapos ang computation niyan, B minus A, yung center. Kumbaga yung test weight mo, yung, di ba yung timbangan mo, may A, B, C, D yon. Ano yung difference niya doon sa gitna? Yun sa gitna. Yung timbangan, di ba ano yun? Kasi paano ma-identify yung eccentricity? Dapat mapaliwanag yung sa kliyente. Ano po yung yung eccentricity? Pero ibig sabihin ng eccentricity, yung difference niya sa kabawat kanto. Yan. Ano ba? Ang difference niya sa gitna. Ano ba? Ang reading ko 200. Ay, ito 199 lang. Ang difference niya, 1. Ang difference mo dun sa kaliwa, sa taas, 2. Yung difference niya, mina-minus doon. Para maano mo, sinama din sa uncertainty kasi iba ang may effect din yung result base doon sa area niya. Kasi halimbawa, kung na-test mo ang eccentricity, may difference sa bawat kanto. Kapag medyo gumilid-gilid ka, iba na reading nun. Hindi yun yung ano, yung sakto doon sa kagaya ng 200 na reading na nagko-correction. Pag nag-in-between ka, nagkakaroon din ng correction, di ba? Yun yung ibig sabihin ng eccentricity. Maba, ano yung effect doon sa bawat gilid, kanto. Kaya tinetest natin yon kasi kung may effect siya doon. Eh, di ba may timbangan, wala namang effect yung eccentricity. Kaya zero lang yung eccentricity. Lalabas dyan sa result ng eccentricity niya. Zero lang. Zero. Pero pag may difference, meron. Eh, kaya makikita mo yung dulo, 0.001, 0.002, 0.003. May effect. May effect sa gitna. Mag-open tayo isa. Sige. Oh, hindi pala natatanga yun sa sharing. Yun. Pero dito sa ano. Halimbawa ito, hindi kita dun sa ito. Ayan o. Wala to. 150 kasi. Pero pag nilagyan mo yan ng 149. May effect na yan. Mga 1 yan lahat. Kasi ang binago mo yung gitna eh. Ay 0.5 pala kasi may correction pa eh. Diba? Ayan o, may effect na. Ayan lang yun. Tapos yan yung ano nun. Ah, ito yan, yung ABC. B minus A. C minus A. Anong difference yan dito? Kaya pag dito nag-in-between ka, nag-load ka, ano po, nasa palengke ka, alam ng palengke na ano, uy, pag dito, mas kikita tayo. Dito niya ilalagay yon pag nagtimbang sa kanto. Dito mataas ka, mabigat agad dito pag tinimbang niya dito. Nagtimbang siya sa A, B, C, D. Ang pinakamabigat ay E. Dito na ako magtitimbang lagi sa kanto na to kasi panalo ako dito eh. Yan. Inano sa uncertainty. Kung marunong ka sa uncertainty, may uncertainty pa yan eh. Dito yan. Dito ka naman sa gitna para sigurado ka. Ayan. Ayan yun na. Eccentricity. Ayan. Kaya may B minus A. Alam nyo na yan. Basta in-average ko lang yung A.
para isa lang. Tapos, ayan yung sagot. Ito yung sagot. In-absolute ko. Ibig sabihin, Walang positive. walang positive, walang Kasi negative. magkakaroon ng sagot na positive. Oh, tsaka pag pinag-plus-plus mo yun, mag-iiba sagot noon. Kaya kailangan. Tapos, alin yung pinakamataas na error? Kukunin niya yon. 2. Kaya naka-IMAX daw. Kumbaga, indication max, sasabihin. Doon sa lahat ng error, ano yung pinakamataas? Yun yung kukunin niya. Yun yung aambag sa uncertainty natin ngayon. Ito hindi niya kukunin yung 0, 1. Basta pag meron ka dyan, kahit magandang-maganda yung reading mo sa ibang area, pag tapat doon sa A, malayo, kukunin niya yun. Yun yung kukunin niya. Ibig sabihin, may error ka sa A. Yun. Anong permit na kaya yun? Ah, Anong permit na yun? Sabi na kukuha. absolute? Hindi, yung malaking value. Yung napipig ng... May Eh, formula kayo. makikita mo din IMAX. Ito. Ay, nakalak Yung pala to. formula. Pag na, makikita mo yun doon sa ano ko. Pag nakita mo, na ano lang yun, max. Equals tapos max. Equals tapos max. Tapos, i-drag mo hanggang lahat. Kung alin yung pinakamataas, makikita mo yan doon sa formula ko. Basta ano nyo lang, likutin nyo lang. Tapos makikita nyo doon kung gaano karami ang ano, ang command ko doon. Ayan. Tapos, ah, ang formula naman natin na sunod, base ang pinapalo natin na formula ito ha. Kumbaga ano lang, naghihimay-himay lang muna tayo, hinihimay-himay natin. Kumbaga naging yung I, ito yung 99.992. Saan galing to? Ha? Center. Ayan yung I, indication, eccentricity, max. Ito naman yun. Yan, ito yun. Makikita mo dito, max. Ito yung difference, yung I, indication, eccentricity na max, naka-absolute. Makikita mo yung formula. Ito yung triangle, yan yung difference. Indication ng difference ng indication ng uncertainty. Tapos yung guhit na yan, ibig sabihin yan absolute. Yung absolute na yon, in-absolute niya yung max. Kumbaga yung alin yung mas ano doon, in-absolute niya yon. Kaya ang nakuha niya yun to. Kaya to yan. Tapos itong I na isa dito, ito yung ano, ano nga ito? Ito yung average ng center. 9.992. Yan yun. Ito yun. Yan yung formula na tong I. Indication. Yan yung reading ng center. Nakalagay yata dito eh. Where I is the indication. Slash, bukod na to. Absolute maximum error obtain the difference load position and load eccentricity is the test load. Yung 99.9 average. Hmm. Tapos, naintindihan niyo na to, di ba? Kung saan galing yan. Ito yung average. Ito yun. Tapos Yung ito, ito yung constant. max. Basta basahin nyo lang yun nandito, magigets nyo na yan. Tapos, yung nasa ilalim, saan naman yun? Ito naman yun. 2, constant. Indication, eccentricity. Ano daw yun? Ito yun, oh. Is the test load. Ano ba yung test load mo? Yung test weight mo, ay yung test point mo, 100. Kasi 100% ka eh. 50% ka, di 100 yun. Yun yung test weight mo. Tapos constant. Tapos times, constant to. Rectangular distribution. Yan. Ito na yung sagot. Tapos, dinivide mo lang yan. Ito na yung sagot mo. Kumbaga, yung uncertainty mo, yan na yung sagot. Sa eccentricity mo. Tapos, uncertainty of reference weights. Dali lang to. U over K lang yan. Ang ibig sabihin ng U, uncertainty to ng test weight mo. Ayun o, yung nasa taas kanina, 17. Tapos, divide mo lang sa 2, K factor. Ayan na. Ayan na yung sagot mo. Kumbaga, yung weights mo, ano yung uncertainty mo nun? Divide mo lang yun sa K-factor. Minsan ang K-factor 1.97, minsan 2.01, di ba? Basta yung galing sa certificate. Basta wag ka lang manghula, galing yan sa certificate. Kaya dito sa akin, nakakommand yan. Pag nilagay ko dyan ay pinili yan, automatic na yung lalabas dyan. Automatic yan nakalink doon sa ano, sa dito. Uncertainty of weights. Tapos magbasa-basa din kayo dyan.
Kasi may mga note ka dyan. Kaya lang, minsan yung note ko nakatago. I-show nyo lang. Ah, napapalaki yan eh. Hindi, minsan ano lang, i-show nyo lang. Show nyo, tapos batakin nyo na lang. Pabukahin nyo lang. Minsan kasi nagtatago yung ano na yun. Nasaan na ako? Dun sa Ito na ako. Ano yan? Saan na yun? Tapos uncertainty of standard test weight. Tapos na tayo dyan. Uncertainty due to air buoyancy. Air buoyancy naman to. Ito yung formula niya. Constant, yung formula niyan, ano lang yan, bigay yan. Kumbaga, nasa reference natin yan. Ayun. If the instrument is adjusted immediately before calibration, ito. Itong ating formula. Kumbaga, optional siya. Ay, hindi siya optional, tawag doon. Conditional. Kasi, kapag in-adjust mo, ito yung formula mo. Kapag instrument is not adjusted before calibration ito. Kaya magkaiba ang computation ng adjusted sa may effect. Pag adjusted, walang ano. Kumbaga, pag adjusted, iba yung formula. Ito. Instrument adjusted. Pag hindi na-adjust ito, kaya magkaiba yan. Tapos, nilagay ko lang dyan pareho. Uncertainty due to air buoyancy, not adjusted. Pag pinaghiwalay ko, yung formula yan, 0.1. Ano ba yun? MPE nung weights. 0.1 yun. Nasaan ba yun? Ayun. 0.005. Kaya lang, hindi. Ano to? ba yun sa MPE over, ano ba to? MPE. Over, hindi iba to. Pero ganito na ang result niya nasa pinaka-huli. adjusted to sir, not adjusted to. Ito pala. Kaya pala dueling ako eh. Ayan, 0.1 constant na yung value. Tapos 1.2 constant din yan. Pag yung density yan eh. Kumbaga density of air, density of constant yan. Kuha nila. Ang may value lang dyan, ito syempre. Kung saan lalabas yan. 1.2, 800, constant yan. Plus MP, yun lang. Tsaka tayo nagkaano dito. Tapos 4. Saan naman galing yung 4? Ayun. Constant din. 4. Tapos overall, over square root of 3. Nakapatagilid lang kaya medyo nakakalito. Pero ang formula niyan ganito. Ang may value lang diyan ito. Ito yung MPE. Tsaka wala na pala. Yun lang. MPE lang talaga. Tapos ito na yung formula. Alam niyo naman yan kung paano. Tapos ito, yan lumusot na, inano lang. Yan, ito na. Alam niyo na yan kung paano. Divide lang square root of 3. Sa Excel naman madali lang yan pag inano mo. Uncertain due to air buoyancy. Ito naman din yung formula. Madali lang. MPE lang 0.005 over 4x square root of 3. Dali lang ano. Ayan na. Ayan, sagot. Tapos, uncertainty, ito yung effect sa ano to, air. Yung baga, may effect kasi yung air kasi yun din yung nag-ano ng kung mabigat o magaan. May dagdag yun. Kumbaga mas mainit, mas magaan, mas malamig, kaya natin nare-record yung temperature. Tapos, uncertainty due to drift of weights. Ibig sabihin naman ito, yung sa drift naman, ang drift kasi, latest calibration minus previous calibration. Kumbaga yung drift niyon, yung difference niya, kung ano yung error niya dati, tsaka error ngayon. Pero hindi na, dito kasi, ang ginawa niya na lang, equivalent lang naman daw yon sa MPE over 3 square root of 3. Kaya ito na lang ginawa natin kaysa magkuha pa tayo sa certificate ng dati. Dati nila. Wag na, dito nga lang sa MPE. Equivalent din naman yun eh. Equivalent nun, MPE over 3 square root of 3. Constant lang yan. Tapos MPE, ayan na, connected na dito. Wala kang problema. Sa drip yan ito na, wala na kang problema dyan. Tapos uncertainty due to convection error. Effect pala. Hindi ko masyadong maintindihan itong convection effect. Ano yun lang yung formula. Siguro i-discuss. Parang sa
Parang ano rin yun, ah, temperature. Temperature din ano. Nasa temperature convection. Hindi rin eh. Hindi ko masyadong ano kabisado itong convection. Kailangan mo pag-aralan pa. Industrial. Basta yung convection effect, ito yung formula niya, convection effect over square root of 3. Ngayon, may 0.005 tapos, di, ibang ano dito. Formula. Parang in-equivalent lang siya dito, MPE over 3 square root of 3. Kumbaga yung convection effect, pareho lang daw, same lang ang sagot nung ano, nitong MPE over 3. Kaya yun na rin ang ginamit. Equals lang yun. Hindi ko lang siguro nalagyan ng note dito na equals MPE over yung convection effect. Baga dito, di ba, air buoyancy dito. Same lang ng ion drip pala. Same lang yon ng kumbaga ng maximum permissible. Kumbaga papasok din yung error niya dun sa maximum permissible error sa MPE. Kaya ito na lang ang ginamit nila. Tapos sa convection, kumbaga nasa loob din lang siya. Kung magka-difference man, konting-konti lang. Kumbaga yun din. Kaya yun na rin ang ginamit nila. Oh, ito na rin ang ginamit nila. Kahit nga yung error pasok daw yan dito sa MPA. Intindi mo daw. 10 minutes na lang. Tatapos naman. Yan na rin ang ginamit. Ito. Convection effect. Ito na rin ang ginamit. Kasi mahirap. Marami daw ano to eh. Value to eh. Papasok din naman daw sa MPA. Kaya MPA na lang yun ano. Yan na, convection effect. Yung transfer ng heat yan ano. Ng temperature. O, tapos, compute combined uncertainty. Hindi ko pa pala naturo yung ano kay factor dito. Kaya, ang gamitin nyo na lang na kay factor ay 2. Mamaya. Pag na-compute nyo na lahat, ito, yung mga orange na yan, yan, isa-isa. Ito yung digital zero, digital load, repeatability, eccentricity. Yan na yan. Lahat ng dilaw dyan, isasam mo lang yan. Ito yung formula niya. Kaya ayan yung mga formula, isa-isa. May eccentricity, mayroong ano, di ba? Isasam mo lang yan. Yun sir, yun ito lang nabasa ko nga sa Ang kaya dito, sa formula ko, ang formula ko pala dito ay, yan. Inuna ko muna, ganyan-ganyan ko muna. Tapos, in-squared ko muna. Ito, isa-isa. I-squared mo muna isa-isa yan. Ba, yung U squared. Ano yung U squared na una? Yung digital, zero at zero, indication, with load, repeatability. I-squared mo lahat yan. Squared, yung times sa sarili. Tapos pag na-squared mo na, yan. Tsaka mo isang, ito na yun, yung isang diretso ng plus, 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 plus. Ano, pag nasam mo na yan, tsaka mo square root. Squared mo isa-isa, pag plus-plusin mo, square root mo. Ito na yun. Hindi pala. Ito yun. Square root mo, ito na yung sagot. Combined uncertainty na yun. Ngayon, yung expanded uncertainty, ah, mahirap yung mahaba din yung computation ng K. Kumbaga bukod pa yun. Oo. Mahaba pa yung computation niyan, kaya kailangan nakabukod yan. Yan. Yung, yung combined uncertainty natin, i-times natin dun sa coverage factor. Iyon na yung expanded uncertainty na lumalabas sa certificate. Yan. Kaya lang, itong computation nito mahaba pa. Kaya nag-sample lang ako 1.97. Pero kayo, pag nag-compute kayo, gawin mo na lang 2. 2 na lang kayo para madali. Yan, 2 na lang. Pero, kung sa susunod, pag natutunan yun, ito tuturo ko na. Kasi mahaba din computation yan. Mas marami pa nga yan dun sa ano eh. Uncertainty, mas mahaba pa yan. Ayan o. May degrees of freedom pa. Ayan pa yan o. Mas marami kaysa sa uncertainty. Ayan o, may computation yan. Ang dami niyan, formula niyan. Yun ang K. Parang may Ayan pa yan o. Yung uncertainty, yan lang o. Ito lang o. Uncertainty. Ito na kaagad. Kumbaga, ayan na. Ito na yung combine. Yung sagot niya na combine, ito lang yun. Tapos pag tinimes mo sa 2, ito, ito. Kung computein mo rin, bukod na compute, yung expanded, ito na yung sagot mo. Pinag-times mo yung combined uncertainty mo, tsaka yung K. Ano? Tapos ito na yung, yan sir yung nasa certificate. ito. Yan na na. Kasi kailangan papasok to sa pub natin. Ayan, sa pub. Ito,
Pero ito rin yan, kapag yung, halimbawa, lumampas siya dun sa pub natin, automatic tong ito magiging 0.15. Pero kung mas mataas naman dito, ito ang makakopya niya. Pero kung mas mababa dito, ito ang makakopya niya. Kasi ito lang yung capability natin. Kaya makikita mo ito, 0.15. Kasi hanggang doon lang naman tayo Oo, sa oh, hanggang dito lang tayo sa 15. talaga tayo. Ay 13 to. Hindi tayo ano. I-automatic na niyang 0.015. Oo. Pero may mali pala ako dito, hindi ako na-consider kaya nagganyan yan. Mas mababa pa pala yung ano natin. May nakita ako. Kaya ang gagawin mo, itong ating itong ating yan, tinimes ko na lang sa to, hindi na ay sa 1.97 kasi hindi na ako nag-compute kasi mahaba din yan. Kailangan kong ibuko din ang computation. Pero madali lang, kaya lang mahaba. Madali lang yan, mas madali yan. Kasi wala nang budget na iba yan eh. Pare-pareho lang ang budget niyan eh, kada isa. Yan, yan na. Yan na yung sagot mo. Kinombine mo na, tinimes mo lang sa 1.97. Yun na yung sagot mo, 0.0038. Ngayon, kung ikaw, kung gumawa ka, ang lalabas dyan, dun sa computation mo, yung ang lalabas dyan ay ito, combine. Yan. Yung 50% mo, ito yun. Kasi yan yung 50% eh. Kasi wala namang Ayan na. Yan, 50% lang naman kinumpute mo. Yan lang lalabas dyan. Ito. Hindi pala yan. Ito ito, pala, ito. ito, tsaka yung Ito. Ito. Dito ka tama. Dapat tama ka dito. Ngayon, kung pag pag kukumpute nyo, mahaba pa kasi yan eh. Yan yung degrees of freedom. Yan yung computation naman itong K. Ngayon, para magpareho kayo, kopyahin mo na lang yun nandito. Para hindi ka to, kopyahin mo na lang to. Kasi auto-generated naman yun na naka-compute yan. kung tama Oo. lang yung Kopyahin mo na lang to. Tapos 1.96975 yung ganun. Para, check din yung oo. span. Ano na, kaya na. Kaya na yan, pero Ang dami lang sir, pero madali lang naman to. Kahit na. End.